Kaugnay po ng sunog kahapon, makakasap natin si Makati Mayor Junjun Binay. Mayor Binay, good morning po. Ay, Igan, magandang umaga po. Ano na pong tulong ang naibigay po ng lokal na pamahalaan dito po sa mga nasunugan dyan sa Barangay Pio del Pilar? Well, unang-una na sila po ay temporarily nandito po sa may gilid ng kali ng Amarsolo. Opo. Patuloy po nagpapakain ng mga social worker po natin. Opo. At patuloy din po na pinoproseso yung mga pamilya na biktima nga po nitong sunog na ito. Importante pong malaman kung sino ho talaga yung mga entitled dun sa mas malaking benepisyo dahil ikan sa pagkakaalam ko, ang huling census na ginawa po namin dyan ay 300 pamilya lamang po ang kinikilala ng pamalang lungsod na matagal na pong naninirahan dyan. Okay. Ay lumalabas almost 340 families yung naapektuhan ng sunog na ito. So, malaking paglobo at maaari na karamihan ngayon na pinag-uusapan natin ay hindi naman talaga lehitimong taga dyan at maaaring nagbabayad ng upa dun sa mga taong naunang nakatira dyan. Pero ano ba yung status itong 300? Hindi naman sila informal settler, Mayor? Lumalabas ikan sila mga informal settlers kaya nga merong tagging kung tawagin ng mga social worker po natin. So anong plano sa kanila? Ngayong nasunugan na yung lugar, sabi nga isa, buti, sana dinimolish na lang sila. May plano bang talagang paalisin din sila doon? Well, yung lugar po kasi ay malapit sa isang creek. Ito ay malapit sa isang waterway. At kasama nga po sa programa ng ating Pangulo na linisin na nga po itong mga ganitong lugar. Mapapabilang nga din po siya doon sa pwedeng i-demolish para ilagay naman sa mas ligtas na lugar. Ang pagkakaalam po naman ito ay pag-aari ng gobyerno. Lamang may mga nababalitaan po kami na mukhang hindi ito sa government. So, initially we will have to determine that and then pag nagawa natin ito, doon na kami magpuproceed ngayon kung anong gagawin ngayon dito sa mga tao nito. Okay. Mayor, makikibalita lang tayo para ma-monitor nyo na rin yung sitwasyon nandun mismo kasi si Rhea Santos ngayon at mapakinggan yung hinaing din ng mga residente. Rhea, si Mayor Binay. Yes, hello. Magandang umaga, Igan. Mayor Binay, magandang umaga po sa inyo. Nandito pa rin tayo, no? Dito nga sa may Amarsolo Street, kung saan karamihan nga ng mga nasunugan ay dito na nagpalipas ng magdamag. Alamin natin, no, kung ano-ano yung mga kahilingan ng ating mga kababayan na naapektuhan nga ng malaking sunog na ito. Ang problema, actually, sa mga nakikita ko rin, Mayor, no, kung nakikinig po kayo, marami po tayong mga kabataan ang medyo nagkaroon po ng injury sa pagtakas sa malaking sunog na ito. Kanina, merong 4-year-old na bali yung kanyang kaliwang braso. Meron tayong mga bata na may mga sugat sa ulo. So, mahalaga po na magpadala ng atensyong medikal dito po sa mga kababayan natin. Kausapin po natin yung isa sa mga nabiktima ng sunog, no? Siya po si Nanay Maria Elena Sazo. Nanay Elena, ano po, nasa linya po si Mayor Binay, si Igan nandun din po sa studio. Ano po ang kinakailangan ng mga tao ngayon? Hinaing ng isang residente, go ahead. Sa mga bata, dahil nagkasunugan, at saka yung kuwanho namin sa pagtayo ng bahay. Halos lahat po kayo, wala kayong naisalba? Wala po, lahat po kami. Wala pong naisalba ho lahat dito. Igan, si Nanay Elena, 12 ang anak ni Nanay Elena. Ang mahalaga, ligtas lahat ng miyembro ng pamilya. Rhea. Okay, so Mayor, siguro gusto malaman ng mga residente, ano yung bukas, no? Ano yung pag-asa naghihintay sa kanila? Well, ganito, Igan, una-una na yung dun sa mga nasugatang bata. Buong araw, nandyan ako sa sunog. Talagang binantayan ko hanggang matapos yan. At ang dami naming ambulansyang pinadala kahapon at wala namang lumalapit. Pera na lang yung mga tinulungan ng mga ibang mga bumbero kahapon. Ang problema natin kasi may mga magulang na pinababayaan din nila yung mga anak nila. Nung nakalabas na yung mga tao doon, nakahanda naman kami at nandun yung medical team, nandun yung fire department. Ganun pa man, automatic naman ito laging may bibisitang mga doktor dyan at mga nurses para tulungan hindi lamang yung mga nasugatan, pati yung posible na baka may magkasakit. Ito ay tututukan din ng health department po natin. Ngayon, hindi ko masyadong narinig po yung unang bahagi ng mga kahilingan.
Yung pong dun sa usapin na kung anong mangyayari, ito po ay pinag-uusapan pa po namin ngayon dahil hindi magiging madali para sa pamahalang lungsod dahil mahigit 300 pamilya nga ang pinag-uusapan natin. Almost over 1,000 individuals itong kailangan tulungan. Ngayon po, kung ang hinihingi po sa amin ay mga materyales para ho magpatayo ulit ng bahay, Opo. hindi po namin magagawa po yun. Hindi po ito responsibilidad ng city government. Kami po ay magbibigay ng financial assistance doon po sa mga may-ari ng mga struktura na ang pangalan po ay nasa listahan po namin doon sa ginawa pong census. Sila po ay makakatanggap ng 15,000. At yung pong mga nag-border lang, tayo rin po ay kahit hindi na obligasyon ng gobyerno, tayo po ay magbibigay naman ng 5,000 ho para sa kanila. Okay. Mayor, maraming salamat pero patuloy kayong tumutok sa unang hirit dahil babalikan po natin si Rhea Santos ngayon. Maraming salamat, Mayor. Salamat, Igan. Mayor Junjun Binay po ng Makati. Samantala, Rhea. Yes, Igan, nandito pa nga rin tayo, no? Dito po sa mga kababayan natin na nasunugan sa barangay Pio del Pilar, dito po sa Makati City. At sa ngayon, nagpapatuloy ang serbisyong totoo ng unang hirit na mimigay tayo ng paalmusal sa kanila. Meron pong sandwiches, merong lugaw para naman mainitan ang kanilang sikmura. Kasabay po ng pagliwanag, syempre, no, bagong buhay, bagong pagkakataon para makapagsimulang muli at makabangon. At isa po sa talaga namang pilit na bumabangon, kanina nga no, nakasama ko siya, si Nanay Elena na 12 po ang kanyang anak. Tanungin lamang po natin siya kung ano po ang magiging plano ng pamilya ngayon. Nanay Elena, paano ho tumakbo ang buong magdamag nyo matapos ho kayong makaligtas doon po sa sunog? Wala ho. Ano lang ho kami, nananalangin lang po kami nga sana po matulungan po kami ng mga gustong tumulong po sa amin para makabalik uli kami sa aming tahanan at na makapag-aral po ang aming mga anak. Nanay, reaksyon lang ho, base po sa salita po ni Mayor Binay, no? Kasi medyo yung kinatitirahan nyo ho ay waterway po yung kinatitirahan nyo at eventually naman po ay papaalisin din daw po kayo doon ho sa lugar na iyon. Kayo ho ba ay willing pong umalis sa lugar na iyon? Nanay? Okay. Alright. Wala ko kami magagawa kung gusto nila kami paalisin, pero ang gusto lang ho namin, wala ho kami kasi matitirahan pa. Alright, relokasyon. Maraming salamat po, Nanay Elena. Alright, mga kapuso, yan po yung mga damdamin, no, ng ilan po sa mga kababayan natin dito po sa Barangay Pio del Pilar na nasunugan. Umaasa ho tayo, no, na magpatuloy yung ibinibigay na ayuda ng local government when it comes to medical assistance, pati na rin po syempre yung mga basic na pangangailangan ng ating mga kababayan.